Kagabi, nagbigay si Donald Trump ng unang at maaring tanging primetime talumpati tungkol sa digmaan sa Iran. May tuturing ko itong medyo normal. Ngunit itinatago nito kung paano nagdala ng kakaibang sitwasyon sa politika ng Estados Unidos ang digmaan sa Iran. Ang plano ko ngayon ay talakayin ang sinusubukang gawin ni Trump sa kanyang talumpati. Pag-uusapan natin ang ilang mahalagang paulit-ulit na paksa mula sa kasaysayan ng channel na ito para mailahad ng malinaw ang kabuuang sitwasyong pampulitika natin. Tatalakayin ko ang pagkakaiba ng pagbabalita sa militar at politika ng digmaan at paano ito nagpapalabo sa dapat isipin ng mga may malasakit sa pambansang seguridad. Pagkatapos, titingnan natin ang epekto nito sa politika para sa halalang pampanguluhan sa 2028 at kung paanong may isang nakakaintrigang pangyayaring kinasasangkutan ni J.D. Vance. Sa huli, mag-uulat ako ukol sa sitwasyon ng NATO at kung paano ang pananahimik ni Trump tungkol sa alyansa sa kanyang talumpati ay may malalim na kahulugan. Sige, una, maikling buod ng talumpati. Sinimulan ni Trump ang talumpati sa pagpuri sa crew ng Artemis II launch na magdadala ng tao sa pinakamalayong distansya mula sa daigdig. Sa mundong magulo, masarap maglaan ng 1 oras kahapon para manood ng masayang palabas. Matagal-tagal na rin. Bago magsimula ang talumpati, inaasahan ng karamihan na ilalahad ni Trump ang malinaw na plano para tapusin ang digmaan sa Iran, na maaaring may kasamang tuwirang pagbabanta sa NATO bilang pangtuldok sa nakaraang ilang araw na maigting na relasyong transatlantiko. Sa totoo, hindi niya halos tinalakay ang mga paksang iyon. Siyempre, itatabi muna natin ang bahagi tungkol sa NATO para sa susunod. Tungkol naman sa pagtatapos ng digmaan, hindi ako sigurado kung anong kapakipakinabang na impormasyon ang inaasahan ng sinuman na makukuha ron. Kailangan ng dalawa para sumayaw ng tango at hindi maaaring idikta ni Trump ang mga kondisyon ng kasunduan lalo na't hindi niya alam kung kailan ito mararating kung wala siyang kasosyo sa sayaw na makikipagtulungan. Sa halip, umikot ang talumpati sa mas pangkalahatang pagbibigay katwiran ni Trump sa digmaan. Isantabi natin ang karaniwang pagpapalawak ng mga pahayag dahil malaking bahagi ng talumpati ay isang mapanghikayat na argumento. Ang banta ng Iran sa Estados Unidos at mga kaalyado nito, mga hakbang para mabawasan ito at kung bakit sulit ang gastusing babayaran ng Estados Unidos para maisakatuparan ang kailangang gawin dahil sa mga posibleng pakinabang. Maaring wala pa ring malinaw na listahan ng layunin ng US pero papunta na ito roon. Ito ang uri ng kalumpate na ginawa ng mga dating presidente sa loob ng mga linggo o buwan bago magsimula ang digmaan, tulad ng ginawa ni George W. Bush bago ang digmaan sa Iraq. Ganito sana ang talumpating dapat sana niyang ibinigay sa kanyang makasaysayang State of the Union 4 na araw bago bumagsak ang mga bomba sa Iran. Mas marami siyang oras na ginamit sa pag-uusap tungkol sa US men's hockey. Sinusubukan ni Trump na makahabol matapos ang mga pagkakamaling pampulitika noong Enero at Pebrero na nagbunsod sa digmaan sa Iran bilang digmaang may pinakamababang suporta sa pagsisimula pa lang nito sa kasaysayan ng mga survey sa Estados Unidos. Sa hati-hating politika na yon, malabo na ang kampanya ng panghihikayat ay makapagpabago ng isip ng mga taga-suportang demokratiko. Marami pa ring independyente sa Estados Unidos at karamihan sa kanila ay kakampi ng mga demokratiko sa usaping digmaan. Dayunpaman, sa pagbabago ng opinyong na yon, tingin ko huli na ang lahat. Ang mga demokratiko at mga independyente ay hindi mahihikayat ng isang malawakang paliwanag na sinusubukang bigyang katwiran ang digmaan sa puntong ito. Duda pa rin ako na maraming demokratiko ang magbabago ng isip kahit matapos ang digmaan o mapalitan ng pro-kanluran na gobyerno ang rehime ng Iran. Kapansin-pansin na sa social media, kadalasang tinuturing na totoo ang pahayag ng pamahalaan ng Iran kahit dapat suriin ang bawat leader sa pagitan ng sinasabi at ginagawa. Maaaring magdulot ng kaunting pagbabago sa mga independyente ang positibong resulta ng digmaan, pero hindi ko inaasahan ang malaking epekto nito. Dahil walang malinaw na kwento bago ang digmaan, naapektuhan ang pag-uulat ng media at nagkaroon ng negatibong pagbaluktot sa pagsasagawa ng digmaan. Nabanggit ko na dati yon. Ang pangunahing iniisip ng mga botanteng Amerikano tungkol sa Iran ay hindi ang sitwasyong militar at mga kaugnay nitong epekto, kundi ang mga epekto sa ekonomiya, partikular ng pagbabago sa presyo ng gasolina at pagbaba ng stock market.
Nagkaroon ng kakaibang sitwasyon kung saan ang Pentagon at kagawaran ng Estado ay inaangkop ang estratehiya ayon sa reaksyon ng merkado at mas hindi ayon sa sitwasyong militar kaysa sa karaniwang digmaan. Malinaw na bunga ng polisyang ito ang mga waiver ng Estados Unidos sa langis na kung hindi ay saklaw ng mga sanksyon, kabilang ang langis ng Iran. Ayon sa administrasyon, hindi mo matutuloy ang digmaan kung mataas ang presyo ng gasolina. Kaya okay lang gumawa ng hakbang na magdudulot ng mas maraming pera para sa Iran. Maliit lang ang halaga ng lahat ng parang yon kung mawawala ang gobyerno. Posible yon, pero nangangahulugan din na ginagawang mas matindi pa na administrasyon ni Trump ang dati ng may malaking bentahe na sitwasyon. Kung hindi maganda ang resulta ng digmaan, titindi pa ang epekto ng mga kakaibang patakarang pang-ekonomiya. Siyempre, nakatutok din ang media sa mga balitang yon. Kaya ang karaniwang Amerikano ay hindi lubos na naunawaan ang mga kahihinatnang militar ng digmaan. Dahil kaunti lang ang namamatay, madaling maitago ang mga epekto nito. O, makikita mo kung paano naapektuhan ng digmaan ang Rusya agad at ang China sa mas matagal na panahon. Kaya hindi naman walang alam ang karaniwang botante. Ngunit ang kakulangan ng malalaking media na tumutok sa panig militar ay nagdudulot ng problema kahit sa mga katulad natin na mas nababahala sa mas malawak na geopolitical na sitwasyon. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa iyo na bawat sandatang laban sa Iran ay hindi na magagamit para pigilan ang China sa hinaharap. Kailangan nating malaman kung gaano karaming sandata ang nagamit para matukoy ang lawak ng problema at masukat ang panganib laban sa posibleng benepisyo mula sa Iran. Halimbawa, tingnan ang Tomahawk, lalo na't maraming video ng mga iyon na pinapaputok noong digmaan. Maari akong magbanggit ng ilang tantiyang bilang tungkol sa mga iyon. Nakaubos ang Estados Unidos ng halos 900 Tomahawk sa isang buwan. Maari nyon ay 20% o higit pa ng reserbang supply ng US. Ang good news para sa White House, malabong kailanganin pa ng Estados Unidos na gumamit ng marami dahil kapag may air superiority ka na, hindi mo na kailangan umasa sa mga yon. Pwede kang gumamit ng JDAMs na mas mura at halos walang katapusang supply mula sa Pentagon. Gayunpaman, bumibili lang ang Estados Unidos ng 70 bagong Tomahawk bawat taon kahit naniniwala ang Pentagon na kayang palawakin ang produksyon sa mahigit 2,000 kada taon nang hindi mahirapan. Iyan lang masasabi ko tungkol dyan, pero may babala na hindi ko lubos mapagkatiwalaan ang mga numerong yon. Marami dyan ay haka-haka lang mula sa mga taong tulad ko na may alam sa sitwasyon pero walang akses sa pribadong impormasyon. Kung gusto natin ng mapagkakatiwalang impormasyon, dapat tutukan ng malalaking media outlet ang investigative reporting doon. At ginagagawa naman nila yon sa ilang antas na siyang dahilan kung bakit naibigay ko sa iyo ang mga numerong yon. Pero hindi sila gaanong naglalaan ng pansin sa bahaging yon ng kwento dahil hindi yon ang bahaging pinapahalagahan ng mga Amerikano. Tama, malaking issue ang pagiging abot kaya at malinaw ang epekto nito sa araw-araw ng mga Amerikano ngayon. Nakakabahala na hindi nabibigyang pansin ang isang mahalagang issue ng pambansang seguridad, lalo na dahil sa pamamalakad ng administrasyong Trump sa digmaang ito at sa mga dapat salang ituwid ng primetime na talumpati kagabi. Samantala, ang mga epekto ng digmaan sa mga bilog ng politika sa Washington ay nakakagulat. Simula ng ikalawang termino ni Trump, si J.D. Vance ang paborito sa prediction market na manalo sa pagkapangulo sa 2028. Hindi ito nagpapakita ng tiwala ng merkado na malakas ang mga Republikano sa 2028, kundi dahil naitaboy niya ang ibang posibleng kandidato ng Republikano. Kahit mababa sa 50% ang tsansa ng partido mong manalo sa eleksyon, maganda pa rin ang personal mong tsansa kung halos tiyak na ikaw ang mananalo sa nominasyon ng partido mo. Dahil dito, ang tsansa ni J.D. Vance na maging presidente ay umabot sa pinakamataas na 30.5% noong Setyembre 30, 2025. Gayunpaman, mahirap ang simula ng 2026 para kay J.D. Vance. Hindi talaga ito tungkol sa kanya, kundi sa Republican Party mismo. Lumabas na ang yelo sa kalsada ay magpapababa ng iyong mga numero. Ang pagsisimula ng digmaan sa Iran ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang mga numero. Noong Pebrero 27, ang tsansa niya ay 23.1%.
Ngayon, hindi na siya ang pinakamalamang maging susunod na presidente ng Estados Unidos. Ngayon, si Gavin Newsom nang nangunguna, bahagyang lamang kay Vance na 11.2% laban sa 11.0%. Ngayon, pinagsama na ang dalawang epekto. Isa dito ay ang paniniwala ng merkado na mahihirapan ang mga Republikano sa 2028. Isa pa, inaasahan na hahamunin ni Rubio si Vance sa nominasyon ng Partido Republikano. Nasa 10.0% si Rubio nang magsimula ang digmaan at umakyat ito sa 11.5% ngayon, bumaba mula sa pinakamataas na 16.8% noong Marso 11. Ang pagbaba nitong 3 linggo ay higit tungkol sa Partido Republikano, hindi kay Rubio. Ipinapakita ng mga numero ni Vance na kung mananalo siya laban kay Rubio sa primarya, maaari siyang magkaroon ng pinsalang pampolitika na makakaapekto sa pangkalahatang halalan. Sa anumang kaso, gaya ng nabanggit ko noon, bantayan ninyo si Rubio sa susunod na 7 buwan. Kung ang 2026 midterm elections ay maging blue wave, malalaman nyo ang mga plano ni Rubio para sa 2028 sa kanyang pagbibitiw. Magdudulot ito ng pagkabahala sa mga Europeo na mas gusto siyang katrabaho kaysa sa ibang miyembro ng administrasyong Trump. Kung pag-uusapan ng Europa, tapusin natin sa NATO. Tandaan, mas maaga ngayong linggo, isinara ng Pransya at Espanya ang kanilang himpapawid sa mga eroplanong Amerikano papuntang Gulpo. Dahil dito, tinalakay ng administrasyon kung paano mapipilitang muling suriin ng Estados Unidos ang papel nito sa NATO. Dahil dito, may spekulasyon na maglalabas si Trump ng ultimatum laban sa NATO sa kanyang primetime talumpati. Sa halip, nagbigay siya ng maikling pahayag tungkol sa kung paano ang mga kaalyado na umaasa sa mga padalang langis mula sa Gulpo ay dapat maging handang tumulong sa seguridad ng Gulpo. At yun lang yun. Walang napag-usapan kung paano aalis ang Estados Unidos sa Brussels sa susunod na buwan maliban kung may partikular na aksyon ang mga kaalyado. Sa tingin ko, mahalagang suriin ang lohika ng iniisip ng ilan at patutunguhan nito. Naiinis si Pangulong Trump tungkol sa mga karapatan sa pagbase at paggamit ng airspace sa Europa, lalo na sa Espanya at Pransya. Ang solusyon niya sa problema, ayon sa mga haka-haka ng publiko, ay ang umalis sa NATO? Sige, umalis ka sa NATO. Alam mo ba ang susunod na mangyayari? Mas marami pang base mo sa Europa ang mawawala. Hindi lahat. Maraming kaalyado sa NATO ang nais palawigin ang bilateral na kasunduan para manatiling kasama ang Estados Unidos. Pero may ilang base na mawawala. Ang banta ng pag-alis sa NATO ay hindi talaga nakakatugon sa problema ng Pangulo. Mas pinapalala lang ito ang sitwasyon. Ngayon, hindi ibig sabihin na wala ng tensyon sa sitwasyon. May iba pang hakbang na pwedeng gawin ni Trump dito. Halimbawa, maaari niyang maluwag na ipakahulugan ng Artikulo 5 at magbigay lang ng simbolikong tulong para maibalik ang seguridad sa reyon ng Hilagang Atlantiko kung atakihin ang dating hindi nakipagtulungan na kaalyado. Pero, paulit-ulit na ring naging tanong yan tungkol sa Espanya at ang kakulangan nito sa pagtupad na maglaan ng 5% ng GDP para sa depensa, isang bagay na sinang-ayunan na ng lahat ng iba pa. Malayo pa ang katapusan ng kontrobersya sa NATO, ngunit hindi maganda para sa White House ang ideya ng pag-alis ng US. Sa mundong pwedeng magbanta ng walang agarang kapalit, dapat tandaan ito kapag muling ipinahiwatig ng White House ang ganoong posibilidad. Kaya ano ang mga pangunahing aral natin para sa araw na ito? Ang talumpati ni Trump sa primetime kagabi ay dapat niyang binigay 2 buwan na ang nakalipas. Ang pagtuon sa ekonomikong aspeto ng digmaan ay nagpapalabo sa estratehiya at sa pag-unawa sa tunay na gastos nito sa geopolitika. Ayokong maging si J.D. Vance sa ngayon. Sa kabila ng hidwaan, ang pag-alis sa NATO ay magpapalala lang ng problema para sa White House. Sige, panahon ng maglakad ng matagal kasama ang aso ko. Pwede mo rin subukan yon. Marami akong mahahabang video sa pangalawang channel na magandang pakinggan habang naglalakad. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo sa susunod. Mag-ingat!